I get couple of requests na gumawa daw ako ng boiled icing recipe. Siyempre, para ma-apply natin yung icing, gagawa tayo ng cake. Yung chocolate recipe na to, ginamitan natin siya sa isang experiment sa cupcake. Gumawa tayo ng version ng buttermilk, sour cream, milk, and yogurt. And also using butter or oil. And yung pinaka umangat sa akin na combination is using butter and buttermilk. So lalagyan natin siya ng boiled icing or yung tinatawag ng marshmallow frosting. Gagamit tayo ng ating stand mixer na Perry Smith PS5500. Meron siyang 1,500 watts and also meron siyang 3 attachment, yung whisk attachment na gagamitin natin sa pagtimpla ng chocolate cake and as well sa paggawa ng boiled icing. Then meron din siyang paddle attachment sa mga cookies, sa mga cakes, and syempre yung dough hook attachment. And also syempre meron siyang 10 dials para sa number of speed and then yung ating eject button or yung para umangat yung ating head nung stand mixer natin para malagay natin yung ingredients sa bowl. Yung bowl, 5.5 liters, malaking-malaki siya. So, simulan na natin yung pagtimpla ng ating chocolate cake. Simulan muna natin yung paggawa ng ating buttermilk substitute. I have half cup ng milk, tapos 1.5 teaspoon ng vinegar. Combine lang natin. Anting lang natin mag-thicken yung milk. Set this aside. 1/4 cup ng butter. This is melted butter. You can use softened butter. And then we have 1 egg. 1/3 cup ng cocoa powder. We have 1 cup ng all-purpose flour. 1 cup ng sugar. 1 teaspoon ng baking powder and 3/4 teaspoon ng baking soda. And lastly, yung ginawa nating buttermilk substitute, i-add na natin. Ganun lang kadali pag samasamahin lang yung ingredients, tapos imimix na natin and then one time scraping para lang just to make sure na mix lahat ng flour sa ating batter. And what you can do para mas ma-enhance yung kanyang chocolate flavor, lagyan natin ng instant coffee powder. So this is about mga 1 teaspoon of instant coffee powder. Or you can add more if you want. And then scrape lang natin yung side ng bowl just to make sure na mix lahat ng ating ingredients, especially yung cocoa powder and flour. And then mix natin ulit. Okay, and lastly, add tayo ng half cup ng hot water. So gagamitin natin dalawang 6-inch pan na mayroong parchment paper sa ilalim. So dito sasalain natin yung cake batter natin. Meron tayong strainer. Oven natin, preheated na siya at 180 degrees Celsius and i-bake natin to for mga 40-45 minutes. And then para hindi na tayo mag-trim ng cake kasi usually pag isasalang nyo siya ng ganito lang, ang tendency nun magkakaroon siya ng dome or yung parang paangat sa cake and then tatapyasin nyo siya. Siyempre kung i-layer nyo, kailangan pantay siya. Ginagawa ko para pantay yung cake natin paglabas ng oven. Ito, tuwalya lang to na ginupit ko. Yung kapal niya is based sa height nung cake pan na ginagamit ko. And then yung leg dapat, mababalutan niya yung circumference ng ating cake pan. Pinasa ko lang ng tubig, tapos piniga ko ng konti. Huwag pigang-piga. Medyo basa pa rin siya, pero hindi naman siya tumutulo. So nagagawa ng cloth natin na binasa natin is sa prevent niya na mabake agad yung side ng cake. So, nagiging even yung distribution ng heat para paglabas ng oven, pantay yung cake natin. Wala na tayong kailangan tapyasin pa. And as well as ma-maximize na yung height ng cake pag umalsa siya. So, balutin na natin since basa naman siya, kakapit na siya sa side ng cake natin. Ayan, press nyo lang and nakakapit na siya. Bake na natin yung ating cake and papalamigin tapos gagawin na natin yung boiled icing natin or yung marshmallow frosting. Actually, simple lang naman paggawa ng boiled icing. Kailangan mo lang ng meringue saka ng sugar syrup. So dito sa ating stand mixer na Perry Smith PS5500, gagawa tayo ng meringue. Meron tayong 3 egg whites, 3 large egg whites. Tapos maglalagay tayo ng 1.5 teaspoon ng cornstarch. You can use cream of tartar, vinegar, pero ako kasi pag gumagawa ng meringue, nasanay na ako ng cornstarch. Maglalagay din tayo mamaya ng flavoring. I have clear vanilla flavor and konting salt. So using the whisk attachment ng ating mixer, i-whisk natin siya until maging stiff peak.
Ayan, stiff peak na siya. Tabi muna natin guys. Gagawin naman natin yung sugar syrup. For the sugar syrup, mag-a-add tayo ng half cup ng water and 1.5 cups ng sugar. Antayin lang natin maluto yung sugar, mag-melt siya and mag-thicken yung ating syrup. Check natin yung ating syrup kung meron na siyang parang web. Ayan, lumilitaw na siya guys kung nakikita nyo. Yung pumapatak na yon, kapag meron na siyang parang string na na-form or parang sapot nga, ready na siya. Pinaka last drop nung syrup sa spatula. Kasi doon magpo-form yung pinaka string niya or yung parang web. Yun. Nag-appear na. Nakita nyo, so okay na. So balik na tayo sa ating mirang. Imimix natin to continuously habang slowly pinopour natin yung ating sugar syrup. Actually, yung color ng ating boiled icing, medyo nag-slightly brown. Medyo na-overcook natin yung syrup natin. Pero achieve pa rin natin yung consistency and yung texture ng ating boiled icing. So, we're ready to assemble. Ito na yung ating cake na palamig na natin. Tapos, meron akong simple ganache dito. This is basically just melted chocolate na may cream. Yung ratio nito is mga 3:1. 3 parts ng chocolate, 1 part ng cream. So, winip ko lang siya para maging light, airy, and fluffy yung texture ng ating ganache. Tapos, yung cake natin, feeling ko mas masarap siya ng mas manipis pa. Tapos, ganache in between layers. Kakat natin siya using a cake leveler. Or kung wala kayong ganito, pwede namang gamitan nyo ng knife lang. Slice natin. Tanggalin muna natin yung parchment paper sa ilalim. Look how fluffy, rich, and decadent yung cake natin. Whipped ganache. Next layer ng ating cake. Third layer. And then yung fourth layer natin. So hindi na natin lalagyan ng ganache. Ipo-frost na natin siya ng boiled icing. Ang sticky pala niya. Parang kailangan dapat i-pipe natin. Actually, yung boiled icing na to, medyo palpak siya. Parang na-overcook yung ating sugar. Pero guys, itong palpak na to, parang mas masarap siya. Kasi I tried yung boiled icing na white, tapos smooth. Ito parang mas masarap siya, mas nag-deepen yung flavor nung boiled icing. Ito na, try natin. Ito yung icing na paborito ng mga bata kasi. Ito yung nakalakihan natin sa probinsya. I know, pumalpak ako dito. And to be honest, mas masarap siya. Hindi dahil i-justify ko yung mistake ko, pero promise mas masarap siya. I-try nyo guys, i-overcook yung syrup sa boiled icing. Kung hindi nyo naman siya pang de-decorate, let's say ng mga cupcake, yung ipapipe nyo sa ibabaw. May bagong favorite na ako. Sarap ng frosting. Yung frosting niya malambot, na may slight chewiness dun sa texture niya. Yung cake natin is very soft, moist. Promise guys, ang sarap niya. Magugustuhan to ng mga bata and even mga matatanda. For sure magugustuhan to. Ito gawin nyo guys, medyo i-overcook nyo yung sugar. Mas prefer ko to kaysa sa traditional na boiled icing na kulay white. Mas okay yung texture niya actually. Mas thick, mas may kunat na texture, and yung lasa niya, mas deep yung flavor niya. So yun na guys ang ating video for today. I hope still nagustuhan nyo yung video natin. And gawin nyo to guys, promise. Hindi kayo magsisisi. Yun lang guys, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.